Alright, so magandang araw muli sa inyong lahat mga ka-maestro. Ayan, so nagbabalik na naman tayo ngayon para dito sa ating panibagong video. Pero bago natin talakayin itong ating video natin ngayon mga ka-maestro, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag mong kakalimutan na mag-like, mag-comment, mag-share at syempre, i-subscribe mo na rin itong ating YouTube channel, El Maestro Sir Anton Official. Ulitin ko po, pakisearch lamang sa inyong mga Google, sa inyong mga browser, sa inyong mga YouTube ng El Maestro Sir Anton Official at lalabas na po itong ating channel. Pakiclick lamang po ang subscribe button dyan kasi libre lang naman po yan, wala pong bayad yan. And syempre, ang notification bell button, pakiclick na rin po para manonotify kayo. Always updated kayo every time na may mga bago tayong upload na video katulad nito. Alright, so nabanggit ko na kanina ka-maestro, meron tayo ngayong panibagong video. Sa video natin ngayon mga ka-maestro ay pag-usapan naman natin itong official ranking po ng PISA na kinandak po noong nakaraang 2022. Ayan, so nakita niyo naman po sa ating screen. Ayan, so ang rank first po no sa PISA isang Singapore, samantalang ang Pilipinas naman daw po ay nasa bottom 4. Ayan. So mamaya po ay isa-isahin po natin yung ranking niyan. But alamin muna natin ano nga ba yung PISA, ano? Ano ba yung meaning ng PISA? So yung PISA po ay Program for International Student Assessment. Ano ba yung mga ina-assess no sa PISA? Ayan, para sa mga 15-year-old students na ina-assess po ang kanilang knowledge and skills no sa larangan ng mathematics, reading and science. Ayan, so ulitin ko po, ang ina-assess po dito is mga 15-year-old students from different countries. At ang ina-assess po is yung mathematics, reading, and science skills. Ayan. So, ito po yung ranking papakita natin, no? Para mayroon po tayong idea. Ayan. So, ito po yung ranking ng mathematics. Ayan. Ang nag-top po dyan is Singapore. Ayan. Sinusundan po siya ng Macau and ng Chinese Taipei. Ayan. At kung hindi ko na po isa-isa niyan kasi medyo marami yan. Ano po? So, yung top 3 lang siguro ang babanggitin natin. So, Singapore, Macau, and Chinese Taipei. Yan po ay for mathematics. At kung hanapin po natin yung Philippines, ayan, nasa ilalim po tayo dyan. Ayan, ito po. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, pang 5, bottom 5 ang Philippines sa mathematics skills. Ayan. Next naman po is ang reading. Ayan. So, sa reading naman, ayan. So, 2022. PISA results for reading. Ayan. So, sa reading naman, nag-top pa rin po dyan ang Singapore. Ayan. So, magaling talaga Singapore, no? So, Singapore, followed by Ireland. At pangatlo naman is ang Japan. Kung hanapin naman natin ang Pilipinas, ayan, tingnan natin yung Philippines. Ayan, nandito tayo. So, ganun para same kanina. Bottom 6 naman. So, bottom 6 tayo sa reading. Ayan, Philippines. Ang kanilang score is 347. Ayan. At ang pinaka-lowest naman is Cambodia. Alright? Next naman is for the science. Ayan. Ito naman yung para sa science. So, makikita natin ang top 3 ay Singapore pa rin. Ano? Singapore pa rin yung top, yung nanguna. Top 1, rank 1. Score of 561. Sinusundan po yan ng Japan. At ang pangatlo is yung Macau, China. Alright? Ayan. So, ang Philippines, kung hanapin natin, nasa bottom 3 naman. Ayan. So, bottom 3 tayo. Ang score natin is 356. Samantalang ang nasa pinaka huli is ang Cambodia pa rin. Ayan. So, yan po yung ranking naman for the PISA Science naman po, no? Science assessment. Alright? Now, puntahan naman natin yung pinaka-overall ranking, no? Para mas makita natin. Ito kasi siya by category. Una, ito yung science, ito yung reading, and ito naman yung mathematics. Now, punta naman natin yung overall ranking. Ayan, so sa overall ranking, kung makikita natin, ayan, naunguna pa rin dyan, syempre, ang Singapore, ayan, with 560 points. Ayan, Singapore po yung naunguna. Sinusundan po yan ng Macau, China, with 535 points. Then, pangatlo po is Taiwan, with 533 points. Pang-apat is Japan with 533 points. Pang-lima is South Korea with 523 points. Hong Kong is 520. Kung mapapansin natin, yung nasa top 5 halos nanggagaling sa Asia, no? Asian countries siya, no? Singapore, Macau, Taiwan, Japan, South Korea, and Hong Kong, no?
So lahat sila ay mga Asian countries and mga neighboring countries natin sa totoo lang. Ano po? Next po, pang-anim naman or pang-pito is Estonia. Ayan. Then pang-walo is Canada. Pang-siyam is Ireland and pang-10 is Switzerland. Ayan. So top 10 lang siguro ang banggitin natin para naman hindi tayo magtagal. Next, hanapin natin yung Philippines. Okay. So, by the way, United States, sa mga naghahanap sa United States, pang-18 po ang United States. Ayan. So, ang Philippines is out of the 81 countries, ang Philippines po is pang 77. Ayan. So, Philippines. Ito po yung ranking natin, overall ranking for the PISA. Ano po? So, nasa pinakailalim po nila is yung Cambodia. Ayan. So, pang 81 po yung Cambodia. Ayan. So, yan po yung overall ranking para po sa ating PISA results itong nakaraang 2022. Yun po sa mga nagtatanong kung ang ating overall ranking kasi may mga rin sa atin may mga nag-PPM kung paano ba malalaman yung overall ranking ng PISA nitong nakaraang 2022. Ayan, so dito ko natatapusin itong ating video mga maestro. Ayan, kung bago pa lang dito sa akin channel, subscribe ka na para ikaw yung unang makapanood ng mga videos na ina-upload natin katulad dito, yung mga updates about DepEd sa mga students natin, students performance. Ayan. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka, updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye! 1, 2, 3, go!